Magandang araw sa inyo mga mag-aaral, tumayong lahat para sa panalangin. Maaari ba ikaw magbigay ng panalangin, binibining tiklasan? Sige, tayo ay manalangin. Okay, maraming salamat, binibining tiklasan sa iyong panalangin. Bago tayo umupo, bago kayo umupo sa inyong mga upuan, linisin muna ninyo ang mga paligid ng ating silid-aralan. Ganoon din, pakiayos din ang mga upuan sa tamang ayos at sa tamang linya. Maraming salamat, kayo na magsipag-upunan. Okay, so ngayon, bago tayo lumako sa ating talakayan, sa bagong talakayan sa ngayon sa araw na ito, ay balik-aralan na muna natin yung mga natalakay natin mga paksa ng nakaraang araw. Ayan, so, ano nga ba yung mga natalakay natin ng nakaraang araw? Ano ba ang mga bahagi ng mga pananalita ang natalakay natin ng nakaraang araw? Pakibigay nga, Ginoong Alvarico. Okay, mahusay. Ayan. Ang isa sa natalakay natin ay ang pangalan. At ang sunod naman ay ang pakibigay nga ng isang natalakay natin. Maaari bang sabihin sa amin, sa ating Ginoong Perez? Ayan, Pandiwa. Ayan. So, yan ang dalawa sa mga natalakay natin. Ayan. So, ngayon, ano ba yung mga pangalan? So, magbigay nga ng isang salita o pangalan. Ginoong Francisco. Ayan, papel. Ayan, so pangalan ng bagay. Ayan, so magbigay naman ng isang Pandiwa. Okay, ikaw, binibining Dilion. Okay, naglalakad, kumakain. Ayan, so yan yung mga pandiwa, mga salitang pandiwa. Ayan, so ngayon, tatalakayin na naman uli natin yung mga isa pang sa mga uri ng pananalita o yung sa English yung parts of speech ay yung sunod na bahagi ng pananalita. Yun ay yung pang-uri. So bago tayo dyan, magkaroon muna ako ng papakita ko sa inyo ang isang larawan na kung saan ang larawan na ito ay bibigyan ninyo ng paglalarawan. O ang picture na ito ay bibigyan ninyo ng paglalarawan. Okay. So, ngayon, papakita ko sa inyo kung ano ang nasa larawan. So, ano nga ba ang nasa larawan? So, paano nyo ito ilalarawan? Palawanan ninyo ang mga nasa larawan. Ayan. So, ito yung mga nasa larawan. Kung makikita ninyo, ay isang mayroong nagtatanim. Paano may larawan yung nagtatanim? Ayan. So, means masipag. Ayan. So, mayroon din na maka-Diyos. Mayroon na nanalangin. So, maka-Diyos. Ayan. So, mayroon din na ayan. So, mayroon din yung naglalaba. Ayan, so dito sa ano ito ay may larawan ninyo, makakaroon ng paglarawan sa pinakita kong picture na ito, larawan. Ayan, so ito yung mga kailangan ilarawan ninyo. Ngayon naman, kung sa matapos ninyo itong mailarawan, ay meron naman tayo dito mga dapat meron naman mga bagay na ipapakita sa inyo. Ito naman yung mga bagay na kung saan pwede yung mailarawan sa isang bagay. O ito ay isang bagay na aklat, isang aklat na kung saan may ilalarawan mo ito sa isang maliit. Ito naman ay malaki. Malaking aklat, ito naman ay maliit. So, ilalarawan mo ang kanyang hugis. Ayan. So, ngayon naman, ito naman ay paano mo naman may ilalarawan ang bulaklak na ito. Ayan. So, ang bulaklak na ito ay may nalarawan mo na kulay ng bulaklak ay pula. So, ano yung nilalarawan doon sa bulaklak? Yung bulaklak ay kulay pula. Okay. Ito naman. Ang gunting ay isang pangalan ng bagay.
Ayan, so ang gunting ay isang pangalan ng bagay o pangalan. Ayan, so ngayon, ano nga ba, paano mo mailalarawan ang gunting? Ayan, so yung gunting, ang isa ay maliit at yung isa naman ay malaki. So nailalarawan mo yung isang bagay sa pamamagitan ng kanilang hugis. Ayan, so yan isa sa mga paglalarawan. So, ano nga ba yung pang-uri? So, sinasabi na ang pang-uri ay salitang lipo ng mga salita na naglalarawan o nagbibigay turing sa tao, bagay, hayop o pangyayari. O maaari din naman ito sa naglalarawan sa hugis. Ayan, sa hugis, at yan din naman sa sukat at sa kulay ng pangalan at panghalip. Ayan, so sa ibang pagpapakahulugan naman ng pang-uri, ang pang-uri ay bahagi ng pananalita na nagbibigay deskripsyon o turing sa pangalan ng tao, bagay, hayop, pangyayari, lugar, kilos, oras, at iba pa. Ano nga ba yung mga halimbawa ng pang-uri? So ano nga ba yung mga halimbawa ng pang-uri? Ang mga ilan sa mga halimbawa ng pang-uri, maganda. Ayan, so maganda. Kapag sinabi mo maganda, ay may pangalan siya o isang tao na kinakailangan na ilarawan siya. Halimbawa, si Angel ay maganda. Si Angel ay maganda. O halimbawa naman ay isang pang-uri na bilog. Ayan, so paano natin mailalarawan ang mundo? Ang mundo ay bilog. So ngayon, yung bilog ay salitang pang-uri na inilalarawan ang mundo. Mayroon pa. Halimbawa naman ay mataas. Ayan, so paano natin mailalarawan ang isang bundok? Ayan, so ang bundok ng Apo ay mataas. Ngayon, inilalarawan niya yung bundok na ibig sabihin yung bundok ay mataas. Ayan, so sunod naman, inilalarawan din naman yung sa araw-araw, yung araw-araw. Ayan, so ganoon din ang balat sibuyas. Ayan, alam natin yung balat sibuyas ay isang salitang pang-uri na salitang ginagamit din natin sa isang pagpapakilala o paglalarawan sa isang tao. Halimbawa, si Diana ay madaling magtampo dahil siya ay balat sibuyas. Ayan, so balat sibuyas, so madaling matampuhin daw si Diana. So madali siyang magtampo. So ibig sabihin, yung inilalarawan niya ang damdamin o yung ugali ni Diana. Ayan, so yun ang ilan sa mga salitang pang-uri na naglalarawan sa bagay, tao, hayop, o maaari naman daw sa hugis, sukat, ayan, so, o kulay. O halimbawa kanina, sinabi ko nga na yung hugis nito ay, yung sukat nito ay, yung isa malaki at yung isa naman ay maliit. Ayan, so, at tulad din ng gunting, yung isa malaki, yung isa maliit. Ayan, so, ang isang paglalarawan sa pang-uri na sa bagay. Ang pagtawag doon ay pang-uri. So ngayon naman, ang pang-uri ay may kayarian. Ayan, so mayroon siyang kayarian. Ano nga ba ang kayarian? Ayan, so may tatlong uri ng kayarian ang pang-uri. Ayan, apat. Ang una ay paya. Ayan, kapag sinabing paya, ay yung mga pang-uring matutukoy sa kapagkaroon ng salitang ugat lamang. Halimbawa, magbigay ka ng halimbawa, Binibining de la Cruz, magbigay ka nga ng isang halimbawa. Yan, bilog. Ayan, so yung bilog ay isang payak lamang na salita. Subalit siya ay isang
Subalit siya ay isang pang-uri. Ayan, so payak. Ibig sabihin, bilog. Yung bilog, halimbawa, sinabi natin sa nakarang halimbawa natin, yung bilog ay, ang mundo ay bilog. Ayan, so, ngayon naman, magbigay ko na isang halimbawa, Ginoong Berga, ng isang payak. Ayan, so hinog. Hinog. Ayan, so yung hinog. Ayan, so gusto kong kumain ng hinog na mangga. Ayan, so yung hinog ay salitang pang-uri na siya ay tinatawag na payak. Ibig sabihin, payak. Kapag sinabing payak, matutukoy ang pagkakaroon ng nito ng salitang ugat lamang. Salitang ugat, wala siyang panlapi. Salitang ugat lamang. Ayan, so hinog. Ang pinanilarawan niya ay yung mangga. Yung mangga, hinog. Ayan, so ilan pa sa halimbawa nito ay ang pandak. So ang pandak naman ay isang salitang ugat lamang siya. Ayan, so hindi siya pwede. Wala siyang panlapi. Ayan, so ang pandak, ang alagang aso ni Petra ay pandak. So ibig sabihin, yung pandak ay inilalarawan, yung salitang pandak ay inilalarawan yung aso na alaga ni Petra. Ayan. So isang payak lamang siya. Ang sunod naman ay yung tinatawag na may lapi. Ayan. So ano nga ba ang may lapi? Ang may lapi naman ay matutukoy sa pagkaroon nito ng salitang ugat na dinudugtungan ng mga panlaping ma, ka, o sin, sim, at marami pang iba. Ayan, so mga salitang pang-uri na pinindugtungan ng mga panlapi. Ayan, so mga halimbawa, mga salitang ugat na may nilalagay ng panlapi, yung tapang. Ayan, so yung tapang ay salitang ugat. Ayan. Salitang ugat yung tapang at dinadagdagan siya ng panlaping ma sa unahan, kaya siya ay naging matapang. Ayan. So yan ay isang halimbawa ng pang-uring may lapi. At sunod dito ay yung bilis. Ayan, yung bilis. Yung salitang ugat na bilis ay nadagdagan ng sim sa unahan, sa panlaping sim. Ang mangyayari na sa kanya ay sim bilis. Ayan, sim bilis. Ayan. So, yung salitang ugat na bilis ay dinagdagaan ng sim sa unahan, panlaping sim, ay magiging na siyang sim bilis. Yan ay pang-uring may lapi. Ayan. Sumunod naman ay lakas. Ayan. So, ang lakas naman, ayan. So, yung lakas naman ay isang salitang ugat na dagdagan ng ma. Dagdagan ng ma, at yung ma naman, at sa unahan, dagdagan ng ma na panlapi, siya ay magiging malakas. Ayan. So, isa lang salitang pang-uri, malakas. Ayan. So, gamitin natin yan sa pangusap yung tatlong pang-uri na may lapi. Una, yung matapang. Ayan. So, matapang ang aso ni Osang, kaya hindi ako nakapunta sa kanilang bahay. Ayan. So, yung aso daw ay matapang. Isang salitang pang-uri na pinapaliwanag o inilalarawan yung aso. Yung aso daw ay matapang. Ganoon naman yung simbilis. Simbilis ng kabayo kung tumakbo si Larry. Ayan, so yung sinasabi dito ay yung kabayo ay yung si Larry ay mabilis tumakbo at kasi bilis siya ng kabayo. Ayan, so ibig sabihin mabilis, simbilis, parehas ng kabayo si Larry kung tumakbo. Ayan, sunod naman ay malakas.
Yan. Malakas ang bagyong dumating nung nakaraang taon. Ayan. So, yung bagyo daw ay malakas. Ayan. Inilalarawan ng bagyo na malakas. Ayan. So, ibig sabihin, yung malakas ang bagyo, yung bagyo ay isang pangalan na ipinapaliwanag o inilalarawan ng pag-uri ng malakas. Ayan. Yan ay nalaman sa mga halimbawa ng pag-uring may lapi. Sumunod naman ay yung tinatawag na inuulit. Ayan. So, ano ba yung mga salitang inuulit? Ano ba yung mga pag-uring inuulit naman? O ano nga ba yung sabihin ng inuulit? Sabi dito, ang inuulit, ito ay yung mga matutukoy dahil inuulit ito ang nabuo o bahagi ng salita. Halimbawa, ng mga inuulit ay pula. Ang pula ay isang salitang pag-uri. Pula. Ayan, so, yung salitang iyan ay isang salitang pag-uri. Sa ngayon, ito ay salitang pwedeng ulitin. Kaya ito ay magiging pulang-pula. Yan. So, kapag sinabi naman na pulang-pula, ay isang naglalarawan ito sa mga bagay, sa makikita natin sa kulay, sa isang kulay. Nilarawan ito ang isang kulay. Ayan. So, halimbawa, ang damit ni Carla ay pulang-pula. Yung damit daw ni Carla ay pulang-pula. Ayan. Sumunod naman ay ilang pa sa halimbawa nito ay araw-araw. Ayan. So, araw-araw. Ayan. So, yung salitang araw, inuulit lang. Kaya, araw-araw. Ayan. So, ito ay pili itong yung halimbawa ng pangusap nito, araw-araw akong naliligo. Ayan. So, sa ngayon, yung araw-araw na ito, ako daw ay araw-araw na naliligo. Sumunod naman ay, ayan, isang pa rin kulay, puting-puti. Yung puti ay ulitin lamang ng puti. Puting-puti. Ayan. Ayan. So, yung puting-puti. Ayan. So, puting-puti ang ulam kaninang umaga. Ayan. So, yung ulam ng kaninang umaga ay puting-puti. Ayan. So, inilalarawan naman dito yung ulam. Ayan. So, yan yung mga pag-uri. So, naman ay tambalan. Ayan. So, ano ba yung tinatawag na tambalan? So, ngayon, tapos na tayo sa inuulit. So, lumako naman tayo sa tambalan. Ayan. So, ang tambalan naman, sabi dito, ito ay matutukoy sa pagkaroon nito ng dalawang salita. Ito daw ay pagkakaroon ng dalawang salita. Ayan. So, ano nga ba yung mga salita na tambalan na tinatawag? Ano nga ba yung pagkakaroon ng mga dalawang salita na pinagtambal o pinagsama? Ayan. So, iisa lang naman ang ibig sabihin o isa lang naman ang inilalarawan. Ayan. So, halimbawa, ng mga salitang tambalan ay itong ngiting aso. Ayan. So, sinabi na ngiting aso. Ayan. Isang salitang tambalan, ngunit isa lamang ang inilalarawan. Isa lang ang ibig sabihin. Ngiting aso. Ayan, so dalawang salita na pinagsama o pinagtambal. Ngayon, ang isasama halimbawa ng pangusap nito ay, ngiting asong umiti ang kaibigan ni
Dario. Ayan. So, ngiti yung aso. Ibig sabihin, yung pagngiti ng isang tao, yung kaibigan ni Dario, ay para yung aso, galit. Kapag bumingiti kasi yung aso, galit. Galit siya. Parang gano'n yung nilalarawan niya. Ayan. So, or galit or naiinis. Ayan. Kaya, ngiti yung aso. Ayan. Isa pa sa mga halimbawa nito ay maaari kang na magbigay binibining Nobendino. Ayan, magaling. Ang tinatawag na salitang kapit tupo. Ayan. Ayan. Kapit tupo. Ayan, so dalawang salita na pinagtambal, ngunit isa lang ang ibig sabihin o inilalarawan. Ayan, so kapit tupo. Ayan, so magbigay ka na gamitin mo nga sa kaungusap ang kapit tupo. Ginoong Rivera. Okay. Ayan, mahusay. So, kapit tupo sa pwesto kaya hindi matanggal sa opisina. Kapit tupo sa pwesto si Diana kaya hindi matanggal sa pwesto. Ayan. So, kapit tupo. Ibig sabihin, another term, ang termino nito ay 60 o talagang hindi talaga siya maalis doon sa pwesto kasi maaaring sip-sip na siya. Ayan. Sip-sip kasi siya ilima, matanggal, or kapit tupo na tinatawag. Ayan. So, hindi siya maalis-alis doon sa kanyang posisyon. Ayan. Dahil nga siya ay maaaring sip-sip or ano pa man ang mga bagay or ano. Natin siya tawag natin kapit tupo. Sunod naman ay ang ningas ubod. Ayan. So, ningas ubod. Ayan. Ang ningas ubod naman ay dalawang salita na pinagtambal kung isa rin ang inilalarawan. Ano nga ba ang ningas ubod? Ayan. So, pinmari ka magbigay ng isang maaari mo magbigay ito sa pangungusap, Ginoong Balonzo. Okay. Ayan, magaling. So, ningas ubod ang mga Pilipino. Kaya hindi tayo umuunlad. So, ibig sabihin, yung inilalarawan niya ay yung mga Pilipino. Okay. Yung mga Pilipino daw ay ningas ubod. Okay? Ayan. So, yan ang apat na kaharian ng panguri. Ayan. So, ibig sabihin, may apat palang kaharian ng panguri ang panguri. Ayan. Na isa sa mga bahagi ng pananalita. Ayan. Okay? So, dumako na tayo sa may mga katanungan. By the way, may mga katanungan pa ba kayo? Ayan. Kung wala na, dumako na tayo sa antas ng panguri. Ayan. So, ano ba ang antas ng panguri naman? Ayan. So, bilang bahagi pa rin ng pananalita, na bahagi pa rin ng panguri. Ayan. So, ano ba yung antas ng panguri? Ang antas naman ng panguri ay ito ay tinatawag na lantay. Una, lantay. Ayan. Kapag sinabi naman na lantay, ay ito naman ay sinasabi na katas ng kapag wala ipinaghahambing na dalawa o maraming bagay. So, ibig sabihin, walang yung antas niya na lantay ay walang inahambing. Ayan, so walang inahambing siya. So, ibig sabihin, isa lang na bagay. Isang bagay lamang siya. Halimbawa, nito ang gunting. Yung gunting ay isang bagay na ilalarawan mo lang sa malaki. Halimbawa, malaki. O, minsan naman, pwede naman itong sabihin na matalas. Asul.
maaari naman itong sabihin na matulis. Ayan. So, ito ay mga paglalarawan sa bagay na gunting. Ayan. Itong gunting na ito ay maaaring ilarawan na malaki, pwede ilarawan na matalas, pwede na ilarawan ito na kulay asul, at pwede rin na ito ilarawan na isang matulis, at ito ay tinatawag na lantay. Tinatawag na mga lantay lamang. Ibig sabihin ay walang kantasan o isang kantasan na walang hindi siya inahambing, walang paghahambing na tinatawag. Halimbawa pa itong aklat. Ang aklat naman, pwede natin sabihin na pwede natin ito ilarawan na makapal. That's parisukat. Luma. Maaari din sabihin natin luma. Ayan. So, ito ay inilalarawan na walang paghahambing. Hindi na, ibig sabihin, hindi siya hinahambing sa ano pa man na bagay, sa kapareho niya bagay. Walang paghahambing. So, kaya tinatawag siyang lantay. So, makapal ang aklat, parisukat ang aklat, o luma ang aklat ay mga paglalarawan sa aklat o sa isang bagay na yan, aklat. Ayan. So, lantay. Walang paglalarawan o walang paghahambing. Ibig sabihin, isa lamang siya. Ayan. So, yan ang tinatawag na lantay. Ang sunod naman ay pahambing. Ayan. So, kapag sinabi naman natin pahambing, ang pahambing ay dalawang pangalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Yun ang tinatawag naman na dalawang lugar na o hayop ang inilalarawan. Hindi ko na tanggalin itong mga bagay na ito, mga salitang ito. Ayan. So, kapag sinabi naman ng pahambing, ayon sa kahulugan, o yung sa ibig sabihin, ito naman ay ikinukumpara o inahambing ang dalawang bagay, o dalawang tao, o kaya lugar o mga pangyayari. Ayan. So, halimbawa na lang itong gunting. Ayan. So, ngayon, magkakaroon na ng paghahambing sa dalawang gunting. Ayan. So, sa dalawang gunting na ito, maaari ng paghahambingin. Paano? Halimbawa, ay ng paghambing ay lalagyan na ito ng antas sa unahan. Ayan. Halimbawa, malaki. Lalagyan ng mas sa unahan ng isang antas. Kaya ang mangyayari ay mas malaki ang gunting na ito kaysa sa gunting na ito. Ayan. So, mas malaki ito kaysa dito. Ayan. So, maaari naman, kung ito naman ay kung ito ay malaki, ang gunting na ito, pwede naman natin sabihin na maliit. Ang isang gunting na ito, ikinumpara siya sa isang maliit, ay kumpara sa maliit na gunting. So ngayon, maliit ang gunting. Ayan, so, mas maliit ang gunting na ito, at mas malaki naman ang gunting na ito. Ayan, so pinagkumpara siya. Ayan, so mayroong tinatawag na paghahambing. Mas matalas ang gunting na kulay asul kaysa sa gunting na kulay berde. Ayan. So, inahambing siya. Pwede naman na mas matulis ang gunting na kulay berde kaysa sa gunting na kulay asul.
Ayan. So, inahambing na siya sa isa ang dalawang bagay o yung dalawang bagay. Maaari naman ang sabihin natin sa tao. Ayan. So, mas maganda si Clara kaysa kay Mara. Ayan. So, mas maganda. Ayan. So, yung halimbawa, natawag na maganda. Yung pakuring maganda ay magkakaroon na ng kaantasan. Lalagyan na ng mas o antas sa unahan na tinatawag na mas maganda. Ayan. Mas maganda si Clara kaysa kay Mara. Mas mabait naman si Mara kaysa kay Clara. Ayan. So, pinaghambing si Mara at si Clara. Ayan. So, dalawang tao na pinaghambing. Ayan. Sunod naman ay ang sunod naman ay mas mabigat. Ayan, mas mabigat. Ayan. So kapag sabi naman mas mabigat, halimbawa, ito naman ay inilalarawan ng timbang. Mabigat. Ang pamuring ay mabigat na naglalarawan ng timbang. Ayan. So, mas mabigat ang isang sakong palay kaysa sa isang sako ng kamote. Ayan. So, ibig sabihin, yung isang sako ng palay mas mabigat doon sa isang sako ng kamote. Parehas ng isang sako, subalit, yung timbang ay naikumpara, ikinumpara yung timbang nila. Kaya, ayon niya sa pagpapaliwanag o paglalarawan, mas mabigat yung isang sako ng palay kaysa sa isang sako ng kamote. Ayan. So, paghahambing. O tinatawag na antas ng pauri na pahambing. Sunod naman ay ang pasokdol. Ang tinatawag na pasokdol. Antas din siya ng pauri na tinatawag na pasokdol. Ano naman ang tinatawag na pasokdol? Ano nga ba ibig sabihin ng pasokdol? Ang pasokdol ay antas o kaantasan kapag ito ay nagpapakita ng pangingibabaw sa lahat. So, ibig sabihin, lahat, marami na. Pwede na siyang dalawa, mas higit pa sa dalawa, na mas nangingibabaw doon sa lahat. Halimbawa ng antas na pasokdol ay ang maganda. Ngayon, dahil marami na, halimbawa sa isang klase, sa isang klase ay mayroon ka marami ng may kukumpara. Pinakamaganda, pasokdol. Halimbawa nito ay ang pinakamaganda. Sa lahat ng mga kaibigan, halimbawa nito ay, sa lahat ng mga kaibigan, ang pinakamaganda ay si Clara. Ayan. Okay. Sa mga kaibigan daw, ang pinakamaganda ay si Clara. Ayan. Sa mga kaibigan, marami na yan. Higit sa dalawa. Na lumabas na pinakamaganda ay si Clara. Ayan. So yung pamuri na ang pasokdol ay ang pinakamaganda. Ayan. So, ito naman ay isang kantasan kung saan nangingibabaw na. Siya ay nangingibabaw na. At ang sumunod na mga halimbawa naman ito ay ang pinakamataas. Pinakamataas. Ano nga ba ang sinasabi na isang pasokdol naman na salita ang pinakamataas na ibig sabihin na galing sa ang salita mataas ay isang pamuri, ngunit inilagay sa antas ng pamuri na pasokdol ay naging siyang pinakamataas.
Ayan. Pinakamataas, ibig sabihin mangingibabaw na siya. So, mangingibabaw na yung sa lahat. Halimbawa, pinakamataas sa magkakapatid ay si Manny. Sa tatlong magkakapatid, si Manny ay ang pinakamataas. Ayan, sa mga kapatid daw, sa tatlo, ang pinakamataas ay si Manny. Ayan, so, unang ibabaw na si Manny. O pwede naman na sabihin natin na ang pinakamababa sa magkakapatid o sa tatlong magkakapatid ay si Manny. Ayan, pinakamaliit. O ibig sabihin, nangingibabaw pa rin siya kasi siya yung pinakamaliit. Kahit yung salitang ginamit ay maliit, ibig sabihin, ay siya pa rin yung nangingibabaw. Nangingibabaw. Ayan, so dahil sa tatlong mga kapatid, siya lang yung pinakamaliit, ibig sabihin, sukdol o pasukdol na siya. Ayan. Isa pa sa mga halimbawa ay ang pinakamalaki. Ayan. Pinakamalaki. Okay. Kapag sinabi na malaki, ay salitang papuri na inilagay sa antas ng papuring pasukdol. Kaya siya ay tinatawag na ay may sarang pinakamalaki. Ayan. Ang pinakamalaking bansa ay ang Russia. Ayan. So, ang Russia daw ang pinakamalaking bansa. So, nilarawan niya yung bansa. Sa lahat ng bansa, ang nangingibabaw ay ang Russia. Dahil siya ang pinakamalaki. Pinakamalaki. So, ibig sabihin naman ay nasa pasokdol na siya. Pasok siya, nangibabaw siya dahil siya yung pinakamalaking bansa sa buong daigdig. Sa mundo, siya ay pinakamalaking bansa. Ayan. So, sunod naman, pili namin natin sabihin na pinakamaliit na bansa ay ang Singapore. Okay. Ang pinakamaliit na bansa ay ang Singapore. Ayan. So, ngayon, ginamit pa rin naman yung pinaka. Ayan. So, ibig sabihin, nasa atas pa rin siya ng pasokdol. Okay? Yan. So, yan ang antas ng pamuri. Yan. So, may mga katanungan na liwanagin sa ating natalakay tungkol sa pamuri. Ayan. Kung wala na, ibigay ang tatlo, ano nga ba ang pamuri? Ayan, so maaari mo ang ibigay ang kahulugan ng pamuri. Binibining Dondonilla. Okay, mahusay. Ayan, so ang pamuri ay naglalarawan ng bagay, ng tao, hayop, lugar, maaaring hugis o sukat o kulay ng isang pangalan o pangalan. Ayan. So, iyan ay pamuri. Pakibigay naman yung antas o kayarihan ng pamuri. Ayan. So, ano nga ba yung mga kayarihan ng pamuri? Maaaring mong mamibigay yung apat na kayarihan ng pamuri. Binibining Rilyo. Okay, yan. So, mahusay. Ayan, so magaling. So, ibig sabihin, ang pamuri ay mayroong apat na kayarihan. Una, yung payak. Pangalawa, yung may lapi. Sunod naman yung pinuulit. At sunod naman yung tambalan. Ayan. Ngayon, magbigay ng halimbawa ng payak. Okay. So, sino mga magbigay ng halimbawa ng isang payak? Ayan. So, okay. Binibining Alvarico. Okay, bilog. Ayan. So, bilog. Ay sa
na isang payak na pag-uri. Kaya yan ang pag-uri. Ano naman yung mga may lapi? Ayan. Ano naman yung mga may lapi? Ayan. So, magbigay na halimbawa, binibining David. Ayan. So, ano nga ba yung mga pag-uri? May lapi na tinatawag. Ano ba yung mga may panlapi? Okay. So, yung sa mga panlapi ay yung matapang. Sa galing sa salitang tapang, galing sa salitang tapang, at tinagdagan ng panlapi naman ay naging matapang. So, may lapit na siya. Sunod naman ang inuulit. Ano nga ba ang inuulit? Magbigay ng halimbawa, Ginoong Comelio. Okay. Pulang-pula. Ayan. So, salitang pag-uri na inuulit. Ang sunod naman ay ang salita, ang kayanan na ano tawag? Tambalan. Ayan. So, magbigay ng isang halimbawa ng tambalan, pang-uring tambalan. Okay, binibining Francisco. Okay, magaling. Kapit, tupo. Ayan. Sa atas naman ng pang-uri, ano naman yung una? Ano naman yung mga atas nila? Una, yung lantay. Magbigay na sa halimbawa ng lantay. Ayan, so maganda. Maganda. Ayan, so maganda ang panahon. So yung panahon na maganda, walang ikinukumpara. At sumunod naman ay ang tinatawag na pahambing. Ano naman yung pahambing? Ito na yan ay dalawang bagay na inahambing o ikinukumpara. Ayan, so mas malayo ang bahay ko kaysa sa bahay ng aking kaibigan. Ayan. So, mas malayo. Ibig sabihin, yung bahay ko, mas malayo doon sa kaibigan ko. Ikinukumpara na siya, yung distansya. Yung distance. Mas mabigat ang isang sako ng palay kaysa sa isang sako ng kamuti. Ayan. So, pinaghahambing na yung dalawang bagay. Sumunod naman ay yung pasukdol. Kapag sinabi naman ang pasukdol, ito naman yung yung ibabaw. Magbigay na isang halimbawa ng pasukdol. Okay, pinaka-mabilis. Pag sinabi naman ng pinaka-mabilis, halimbawa, gagawin nila sa pag-uusap, sa lahat ng sasakyan na nakita ko, ang pinakamabilis na tumakbo ay ang sasakyan ni Carlo. Pinakamabilis. Sa lahat ng manlalakbo, ang pinakamabilis ay si Carlo. Ayan. So, naging ibabaw siya. Naging ibabaw. Ayan. So, iyan ang mga pang-uri. Kaya yan ang pang-uri at antas ng pang-uri. Ngayon naman ay dumako tayo sa salita, sa uri pa rin ng pananalita. Bahagi pa rin ng pananalita ay ang tinatawag na pang-abay. O sa English ay tinatawag na adverb. So, ano naman ang pang-abay? Sinasabi dito, ang pag-abay ay nagbibigay ng katuringan o naglalarawan sa pag-uri, pandiwa, o maging sa kapwa nito pang-abay. So, ang pang-abay naman ay nagbibigay katuringan o naglalarawan din siya. Ayan, so naglalarawan pa rin yung pag-abay. Sa English, ito ay tinatawag ng adverb. Ayan, so pili na siyang maglarawan o pili niya ng ituring ang pag-uri, pili niya rin ilarawan ang pili niya rin ilarawan ang pandiwa o ang kapwa niya pang-abay. So ano naman ba ang mga halimbawa nito? Bukas o bukas. Ayan. Kanina. Ayan.
gagawin, ginagawa, o gabi-gabi. Ayan. So, yan ang mga sa mga halimbawa. Ay ang mga halimbawa, ibig sabihin, maaari naman na mabilis, halimbawa nito ay ang mabilis niyang kinuha o agad na umalis, ayaw siyang tantanan. Ayan. So, yung mga pangaway doon, yung mabilis, agad, ayaw, ay ilan sa mga salitang pang-away. At ang sumunod naman ay ang yung ayaw ng tantanan, yung ayaw ay sa pang-abay. Uri ng, o isang pang-abay. Ayan. Ganun din, ang pang-abay man sila mga uri. At ang uri nito ay una ang pamanahon. Ano ba ang mga uri ng, ano ba ang pamanahon? Na pang-abay na pamanahon. Ang pang-abay na pamanahon ay nagsasakad kung paano isinasagawa ang kilos ng panliwa sa pangungusap. Ayan, so, ibig sabihin, ang pang-abay na pamanahon ay nagbibigay turing sa kilos ng panliwa. Ito ay nagsasaad kung kailan gagawin o ginagawa o gagawin o ginawa ang kilos. Ayan, so halimbawa dito ay ang bukas o kanina, gabi-gabi. Ayan. So kapag sinabi naman na pang-abay ng pamanahon, ay bukas ko gagawin ang aking mga proyekto. So, ibig sabihin, bukas ay sa pang-abay ng pamanahon. At sunod naman ay ang kanina. Kanina ko nakita ang aking kaibigan. Ayan, so nilalarawan niya yung pandiwa na nakita. So yung pandiwa doon, ang nilalarawan doon ay yung pandiwa na nakita. Ayan. Ayan. So pandiwa. Ngayon, inilalarawan siya ng pang-abay na kanina. Ayan. Na ang pang-abay na kanina ay isang pang-abay na pamanahon na tinatawag. Okay. Ang sunod naman ay ang gabi-gabi. Gabi-gabi akong nananalangin. Gabi-gabi akong nananalangin bago matulog. Ayan. So, ibig sabihin naman noon, yung pang-abay naman noon ay yung gabi-gabi. Okay. Yung pang-abay doon ay yung gabi-gabi. Ayan. So, siya ay isang uri ng pang-abay na pamanahon. Ang sumunod naman ay ang pang-abay na pamamaraan o pamaraan. Ano naman ang pang-abay na pamaraan? Sabi dito sa pinapakahulugan ang pang-abay na pamaraan ay nagsasad kung paano isinasagawa ang kilos ng pandiwa o sa pangungusap. Sabi niya, halimbawa, hinay-hinay lang siyang kumain. Ayan. So, doon ay pamamaraan. Yung salitang pandiwa ay kumain. Siya ay inilalarawan ng pang-abay na pamamaraan na tinatawag na hinay-hinay. Ayan. Halimbawa pa nito ay hinay-hinay ka lang sa paninira ng iyong kapwa. Ayan. So, ibig sabihin naman doon, yung salitang inilalarawan niya, yung pandiwa, inilalarawan na yung paninira. Hinay-hinay lang daw yung paninira sa kapwa. Ayan, pamamaraan, isang pamamaraan. Ayan, na tinatawag ay sa uri ng pang-abay. Ganon din, mabilisan. Ang salitang mabilisan ay isang pang-abay. Isang mabilisan lang na paligo.
Isang mabilisan lang na pagpaliko. Ayan. So, yung maliligo ka daw, isang mabilis lang. Mabilis lang daw. Ayan. So, kaya isang mabilisan lang pagpapaligo. Ayan. So, pamamaraan. So, kapag maliligo ka, mabilis lang, mabilis ka lang. Ayan. So, mabilisan. O, ayan. Ibig sabihin, isang pandiwa yung pagpapaligo na inanarawan o tinutukoy ng pangabay. Okay? Sunod naman ay pang-abay ng panlunan. Ang pang-abay naman ng panlunan ay kung saan, ito naman ay yung tinatawag na pinapakahulugan naman ang pang-abay ng panlunan na nagsasaad o tumutukoy sa puo kung saan ganap ang kilos o pangyayari. Ayan. So, halimbawa, umalis papuntang parke ang mga bata. Ayan. So, ibig sabihin nito, nagsasaad tumutukoy sa puo kung saan ganap ang kilos. Ayan. So, yung tinutukoy naman dito, yung kung saan ba naganap yung kilos. So, ibig sabihin sa lugar, kung saan naganap. Halimbawa nito ay umalis papuntang parke ang mga bata. Ayan. So, umalis yung yung pangabay ay yung umalis papuntang parke. Ayan. So, papunta lang ng parke yung mga bata. Ibig sabihin, panlunan siya. Panlunan. Tumutukoy sa kung saan nagaganap ang kilos o pangyayari. Ayan. So, naganap yung pangyayari sa parke o sa plaza na umalis. Ayan. Umalis. Ayan. Tapos pupunta sila ng parke. At sunod naman ay ang pang-abay na pang-agam. Ano naman yung pang-abay na pang-agam? Pag sinabi naman ng pang-abay na pang-agam, nagsasaad ng hindi lubusang katiyakan tungkol sa isang bagay o kilos. Ayan. So, hindi sigurado yung kilos. Isang pang-abay na walang sigurado, hindi sigurado yung kilos. So, halimbawa naman ang pang-abay na pang-agam ay marahil, tila, o baka. Ayan, so, tila iiyak si Maria. Ayan, so hindi siya sigurado kung iiyak ba si Maria o hindi. Kaya, isang pang-abay na nag-aabang-abang pa lang, hindi walang kasiguraduhan kung si Maria daw iiyak o hindi. Tila iiyak si Maria o hindi. Marahil, isang pag-abay ng pag-agam ay marahil. And sunod naman ay baka. Baka bukas ay umulan. Ayan, so, hindi natin sigurado kung bukas uulan o hindi. Baka, walang kasiguraduhan. Ang pag-abay na ginamit ay baka, na ang ibig sabihin ay walang sigurado, hindi sigurado, o agam-agam pa lamang. Na kung pwedeng mangyari, pwedeng umulan bukas, or pwedeng hindi. Ayan. So, sunod naman ay ang pang-agam na panang-ayon. Ano naman yung tinatawag na pang-agam na panang-ayon? Ayan. So, yung pang-agam na panang-ayon naman ay, sabi dito, nagpapakita ng pagsang-ayon sa isang bagay o pangyayari. Ayan. So, ibig sabihin, nagsasang-ayon ka sa isang bagay o isang pangyayari o maaari rin sa isang desisyon ay kailangan mong magsang-ayon o isang tinatawag na pang-abay na panang-ayon. Sabi dito, ang pang-abay na panang-ayon ay halimbawa nito, totoo, syempre, or tunay. Halimbawa, totoong kumalat na ang novel coronavirus sa iba-ibang bansa. Ayan. So, totoo. Sumasang-ayon ka sa isang sitwasyon na yung coronavirus ay kumalat na siya. Yung tinatawag na novel coronavirus. Ayan. So, sang-ayon na panang-ayon, sumasang-ayon. Ibig sabihin, yung salitang pang-abay doon ay yung totoo.
totoo. Ayan. So yung salitang pang-abay na totoo ay isang salitang pang-abay na panang-ayon. Ngayon, halimbawa naman, isa pa sa mga halimbawa nito ay ang siyempre. Ayan. Yung siyempre. Halimbawa, siyempre, mas magaling ako sa kanya. Ayan. So, sumasakayo ka na ikaw ay mas magaling kaysa sa kanya. O pwede naman sabihin natin, balik ka rin natin, siyempre, mas magaling siya kaysa sa akin. Ayan. So, sumasakayo ka na siya ay mas magaling kaysa sa iyo. Ibig sabihin, yung siyempre ay sa pang-abay na panang-ayon. Ayan. Okay. Panang-ayon. Okay. Ang mga salita dito, totoo, siyempre, tunay, ay mga pang-abay na tinatawag na panang-ayon na ibig sabihin, sumasang-ayon ka sa mga sitwasyon. Sunod naman ay ang pang-abay na pananggi. Ano naman yung tinatawag na pang-abay na pananggi? Ayan. Ang ibig sabihin nito, nagsasaad ng pagtutol o di pagsang-ayon sa kilos na ginawa o gagawin pa lamang. O ibig sabihin, kabalita naman ito ng pang-abay na panang-ayon. Ang pang-abay na pananggi, ito naman ay tumututol o tumatanggi sa mga ginawa o gagawin pa lang o ginagawa ay ikaw ay hindi ka sumasang-ayon o kaya tumatanggi o pwede kang tumanggi. Ayan. So, halimbawa naman ng mga pang-abay na pananggi ay ang mga sumusunod. Dito, sabi dito, hindi matukoy bukas ang pagpunta natin sa China. Hindi matutuloy bukas ang pagpunta natin sa China. Ayan. So, hindi matutuloy. Ibig sabihin doon, yung pang-abay na hindi matutuloy. Yung pagpunta natin sa China. Ayan. Ayun. So, ibig sabihin, ayun ay isang kilos na gagawin pa lamang o gagawin pa lamang yung pupunta sa China kung hindi na matutuloy. Ayan. So, ayan ay pananggi. Ayaw kong pumunta sa lugar na kung saan marami ang virus. Ayan, tumatanggi ka. Ayaw kong kumain ng hinog na mangga. Ayan, so mga salitang, mga pang-abay ng mga pananggi. Ayan, so tumatanggi ka. Ayaw mo. Yung salitang pang-abay doon ay yung ayaw. Ayan, so sunod naman ay yung pang-abay ng pamintagan. Ayan. So ano naman yung pang-abay ng pamintagan na tinatawag? Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin naman ng pamintagan ay kadalasan makikita sa mga pangungusap ay ang pang-abay ng pamintagan. Ito ay nagpapakita ng paggalang. So, yung pag-abay naman ng pamintagan ay pagpapakita ng paggalang o respeto. Ayan, so, pamintagan siya. Halimbawa ng pag-abay ng pamintagan ay ang saan po ba nagmula ang novel coronavirus? Ayan, saan po ba? Ayan, so ibig sabihin, mayroon na gumagamit yan ng o or opo. O isang paggalang. Ayan, so isang paggalang siya, naimitaran ka. Magandang umaga po sa inyo. Ayan, mayroon po. Ayan, so naimitaran, pamitagan na siya. So naman ay pag-abay ng pampanukat. Ayan, so ano naman yung mga abay ng pampanukat? Ano ang ibig sabihin ng abay ng pampanukat? Ayan, so yung ibig sabihin ng abay ng pampanukat ay halimbawa nito,
maraming kinanta ang panahong mga awit. Ayan. So, ibig sabihin, marami yung kinanta. Marami. Ayan. So, yung salita marami ay isang salitang pang-abay na tinatawag na pampanukat. Ayan. Pansukat. So, yung marami. Ayan. So, pwede naman na sabi na konti lang ang kinanta ng bisita. So, ibig sabihin, pampanukat pa na siya, konti lang. Ayan, konti. Ayan. So, ibig sabihin, ay sumusukat siya sa dami o may sa haba o laki ng isang bagay o mari sa kilos o sa galaw ng isang tao. Ayan. So, sumusukat siya ang pang-abay na pampanukat. Ayan. So, sunod naman ay ang panghuli naman ay ang pang-abay na panulat. Ano ba yung mga pang-abay na panulat? O ano ibig sabihin muna ng pang-abay na panulat? Ang pang-abay na panulat ay ginagamit ito sa paghahambing ng pang-uri. So, ito naman ay kung yung pang-uri ay naghahambing ng kabagay, ng hayop, lugar, o ng sukat, ng hugis, naghahambing siya ng mga ganon. At yung naman yung pang-abay ay naghahambing naman siya ng mga pang-uri. Ayan, yung pang-abay ay naghahambing siya ng pang-uri. So, maliwanag yan. So, dapat maliwanag yan sa inyong mga mag-aaral na yung pang-abay ay naghahambing ng salitang pang-uri. Ganito. Di hamang ang kasipagan ni Ana kaysa kay Francis. Ayan. Di hamak ang kasipagan, di hamak na masipag si Ana kay Francis. Ang salita pang-uri doon ay yung masipag. Ayan. Sa pangusap na yun, ang salita pang-uri doon yung masipag. Ngayon, ang tinutukoy na masipag ay si Ana at si Francis. Ayan. Ang tinutukoy doon na masipag si Ana at si Francis. Subalit, dahil ginawa siyang panulat na ginamit siya ng pang-abay na dihama. Yan. Yung pang-abay na dihama ay ginamit upang itulad o ikumpara si Ana at si Francis sa salitang pang-uri na masipag. Ibig sabihin, dihamak na masipag si Ana kaysa kay Francis. Ibig sabihin, mas masipag si Ana kaysa kay Francis. Ibig sabihin, hinahambing niya. Pareha sila masipag. Si Francis masipag at si Ana masipag din. Kaya lang, sa dalawa, mas masipag si Ana kaysa kay Francis. Ayan. So, ibig sabihin, itinutulad siya. Ibig sabihin, itinutulad o hinahambing ng pang-abay na dihamak ang katangian ni Ana at saka ni Francis. Okay? Ayan. So, yan ang mga pang-abay. Mga uri ng pang-abay. So, ibig sabihin, mayroon tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siyam na uri ng pang-abay na ginagamit. Ayan. So, una, balikan natin. Una, ay ang pag-abay na pamanahon. Ito ay tumutukoy sa kung kailan o sa panahon o kung nagbibigay ng nagsasabi kung kailan ito gagawin. Ayan. Kung kailan. Halimbawa, bukas. Ayan.
Yan. So, ang pamanahon, kailan. Ang sunod naman ay pamaraan. Paano? Dito naman ay sinasagot dito ang tanong na paano. Pamamaraan. Ayan. Ang sunod naman ay panlunan. Ang panlunan naman ay ay tumutukoy sa puo kung saan naganap ang kilos. Ayan, yung panlunan naman ay sa puo, lugar. So naman yung pang-aga, yung hindi ka sigurado o walang kasiguraduhan. Hindi sigurado. Sunod naman ay panang-ayon. Pananggi. Ito naman ay tumatangi ka o hindi ka sumasang-ayon. Sunod naman ay panang-ayon. Ibig sabihin, sumasang-ayon ka. Ang sunod naman ay pampanukat. Ang pang-abay ng pampanukat naman ay sumusukat ng dami o ng laki o haba o ng hugis o ano pa man ang pang-abay ng pampanukat. Ang pang-abay naman ng pamitagan, ito naman yung mga pang-abay na napapakita ng paggalang o respeto. Ayan. Dito gumagamit ng po at opo. Maari po ba? Maari bang may mga ganon? At sunod naman ay ang pang-abay na panang-ayon. Ibig sa panulan. Ayan. So yung pang-abay naman na panulan ay yung paghahambing ng salitang pang-uri sa pangungusap. Ayan. So malinaw yan sa inyo mga mag-aaral. So kung mayroon lang kayong katanungan, may mga katanungan pa ba? Ayan. So kung wala nang mga katanungan sa ating mga paksang tinalakay, sa ngayon ay gagawa kayo ng isang kwento, maikling kwento, at gagamit kayo ng mga pang-uri at pang-abay. Ayan. Ayan. Sige. Bilang isang, para malaman natin kung natuto kayo, ayan. So sa isang buong papel, gagawa kayo ng isang kwento na may mga gumagamit sa pangungusap ng pang-uri at pang-abay. At sa inyong kwento ay tukuyin ninyo kung anong antas, anong kayarian ng pang-uri, kung anong uri naman ng pang-abay ang inyong ginamit. Kung yan ba ay pamanahon, pamaraan, panunan, panang-ayon, pananggihan, panulat, pamamitagan, panulat. So, panukat. So, doon ay hahanapin nyo sa inyong mga ginamit na mga salita sa inyong pangungusap. Ayan, so, doon ay halamin ninyo kung ano yung mga ginamit ninyo pang-abay. At ano ba uri nito? Ganun din sa pang-uri. Ayan. At isang pa sa mga gawain na papagawa ko sa inyo ay gumawa kayo ng gumuhit kayo ng isang larawan na anuman ng iba't ibang magandang tanawin o ano pa man at ipapaliwanag ninyo bukas. Ilalarawan sa inyo bukas ang mga larawan na inyong iginuhit. Ayan. Ayan. So, gagamit tayo din ng mga pang-uri. Ayan. So, kung wala nang katanungan sa ating baksang na talakay sa ngayon, kung wala nang mga dapat dinawin, hanggang dito na lang ang aking pagtalakay at aking paksa. At bukas ay magtatalakay ulit tayo ng mga isa pa sa mga uri ng pananalita o bahagi ng mga pananalita. Kaya ating tatalakay bukas sa mga
susunod nating pagkikita. Yun lamang at magandang araw sa inyo lahat.